Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius mula October 27 to November 2, 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to kung hindi pa rin dito na itong last deck. So, using ko lang itong mga deck na to sa gabal. Dito tayo sa deck number 1. Ano yan? So, 9 of Potions, Page of Needles, Page of Candles, 8 of Potions. Okay. Weird. Well, maraming pwedeng scenario, syempre. Depende sa reader, di ba? Pero sa pananaw ko, huwag nyo na i-manifest ang anyone na mas bata sa inyo. Whether crush nyo to, gusto nyo maging kayo, ang crush nyo mas bata sa inyo. O may nanliligaw na sa inyo, mas bata sa inyo. Kasi pangit ng last card natin, 8 of Cups to eh. Diba ito yung walking away, code, o pag-escape, pag-abandon. So, kumbaga umaalis siya eh. Yun yung niya, meaning niya, traveling, ganun. O pag-explore ng something else. O ito ay pwede rin journey. So, ang daming meaning, di ba? Pero sa case nga na to, may wish kasi nga yung iba sa inyo. Wini-wish niya to, dalawa kasi page eh. So, pag dalawa page, younger energy. O student pa siguro to. Case to case basis. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Pero kasi, regardless kung babae o lalaki nanonood, tapos bata sa kanila to, etong paparating sa kanilang possible new love interest with crush yan, ex, toxic. Dalawa pa yung cups natin kasi pag dalawa cups, maraming cups, indicator siya ng relationship o love issues. Kaya hindi ko siya ma-advise sa week na to. Pero ngayong week lang naman to. Hindi naman to forever, di ba? Specific tayo. So, kung may dumating sa inyo, baka nga dumating na, OMG. Hindi yan magla-last. Yung relasyon na yan. Dahil may aalis at may aalis. Siyempre, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to, di ba? Kaya maganda kung magkakaroon tayo ng clue. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo o dun sa person nyo. So, pwedeng tumama sa inyo rin tong reading o pwede rin dun sa someone na malapit sa inyo.
So, ito na yung clue natin. So, again, pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Oh, babae, oh. Ay, ano to? May bata tayo dun, no? So applicable lang to sa bab, teka, elderly, no? May woman tayo, elderly. Diba to? Plus size. Big age difference. Okay? Kasi, pero nyo, dalawang bata to, elderly. So, tatama to sa may connection na big age difference. Okay? Pero may woman tayo. So, iniisip ko kung sino yung bata dito o matanda. Yung woman ba? So, doon na lang tayo mag-focus sa big age difference. Saka yung isa sa kanila ay sobrang taba. Tulad nito. Plus size. Ito, may pekas. Ganito buhok. Hindi mahaba, hindi may click. Huwag na natin itong pansinin dahil malilito tayo. Pero tingin ko, mas lalong madumi pala yung ano ko. Kuko. Mas lalong tatama to kung yung batang energy to. At yung matanda yung lalaki. Pero pwede rin namang vice versa. So, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Powerful. So, may someone na powerful sa connection natin. So, probably yung elder, 50. Mga ganitong itsura, 40, 50 na to, no? Puti na buhok, 50. Nasa 50 na yan, pataas. Tapos, bagets sa kanya yung jowa niya. Sobrang bagets, mga 30 lang. 20. OMG. Powerful. Hindi ko lang kung sino yung powerful dito. Pero pag ganito, usually, mapera yan. Hindi mayaman. May someone na mayaman, boss, may sariling business, stable income, may impluensya. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. O baka literal na powerful in a way na authoritative. Bossy. Aggressive. Ito. Zodiac sign. Ito naman tayo sa zodiac sign. Ano pang clue ang makukuha natin dito? Pisces, Gemini, Scorpio. Yan yung possible partner o new love interest. Ano siya? Pwedeng ex o crush. New love interest. Ganun eh. So again, yung new love interest pwedeng crush o ex. Na parang hindi siya advisable. Kasi short-lived lang yung, tama ba? Short-lived with, di ba? Yung period. Kung magiging sila short time ba? Short time lang. As in, saglit na saglit. Diyos ko. Wala pang sangbuwa. Wala pang sang taon. O, siguro, matagal na 2 taon. Tapos pagkatapos ng 2 taon, hindi man lang pumasok ng 3 years. Diba? As in, 2 years lang. Break na. Edi, sad.
di ba? Useless. Kasi parang nagtapon lang ng time, effort, energy, money. Tapos di pala sila magkakatuloy. So, yan yung warning sign natin. Cyclist. Ano kaya to? Oh, ano yun? Pero at least yung revenge, baliktad siya. Magandang senyales. Teka, saan ko ba malagay ito? Masyadong masikip. Sa lugar ko, magsimula na tayo. Ang dating kasi sa akin sa week na to, may tendency ano nga ba itong cyclist? Nakalimutan ko na. Siguro siya yung kasi ano siya nagbabike cyclist nga eh. So, parang may tinatahak siya eh. Siguro goal. May gusto siyang marating. Determinado siya ba sa gusto niyang punta? Mangyari o determinado siyang makapunta sa gusto niya puntahan. Eto. Revenge. Pero baliktad. Maganda nga, di ba? Kasi kung revenge, di ba? Kung nakatayo yung revenge na yan, dito na revenge. Di ba? Masaklap. May tao na maaring mag-revenge sa inyo o kayo yung mag-revenge. Pero baliktad nga eh. Di siya yung card ng forgiveness. So, pag pinagsama natin, determinado magpatawad. Ganon. So, whether kayo to o may someone na magsusorry sa inyo, asahan natin yan sa week na to. Pero actually, yung pagpapatawad kasi, case-to-case basis, pwedeng personally o mentally lang. Diba? Pag mentally, kahit hindi mag-sorry sa'yo, physically o personally, napatawad mo na. May iba naman na kailangan pa talagang makita in person na yun nga, mag-sorry. Basta mahalaga, malaki ang chance ng forgiveness dito, whether kayo yung magpo-forgive o kayo ang magsusorry at patatawarin kayo. So, case-to-case basis. Basta, ang mahalaga, may peace. May peace na maaring mangyari. Peace and harmony. So, week na to. Ngayon, kuha tayo ng isa lang. Basahin ko na lang. Pets. You love and understand animals. So, pag ganyan, pay attention sa pets. Kung may pet man, yung iba sa inyo. Parang kailangan nila ng mas maraming time o attention. Care. Kailangan nila kayo ng pet nyo kung may pet kayo. Parang may problema yung pet. Baka miss kayo o baka may underlying issues na hindi nyo alam. Masama na pala pakiramdam ng pet. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.